Marami na pong nagbablog na Live Good affiliates kung bakit daw ba kailangan mag Live Good. Why Live Good? Ang karamihan ina-explain yung ganda ng compensation plan, yung difference niya compare sa other MLM, yung new concept na club membership. So yan yung mga karaniwan na napapanood natin. So ngayon, ang i-share ko sa inyo ngayon ay why Live Good, pero hindi tungkol sa marketing plan, hindi tungkol sa ano yung difference nya, ano yung advantage nya. So ang pag-uusapan natin ngayon, guys, bakit mo kailangan sumali at gawin o seryosohin ang Live Good. Bakit? Para sa akin po, yung personal na pananaw ko, kaya ako sumali sa Live Good, kahit na hindi ko naman siya alam, hindi ko rin gusto, kasi hindi naman lahat gusto yung ganito eh, yung kumakausap ng tao, no? Hindi lahat gusto yung nare-reject, hindi lahat gusto yung nahihirapan. Gusto ng tao yung madalian lang, yung kikita nang walang gagawin. So kaya lang wala kasi nun eh, wala kasi nun. Talagang lahat ng bagay para umasenso ka, kailangan mahihirapan ka. Pero bakit ganun pa man, hindi pa rin nila tinatry? Gusto nila mahirapan sa ibang bagay. Gusto nila mahirapan nila sa pagkatrabaho, mahirapan sa traditional business. Kahit anong hirap, wag lang daw Live Good, kasi ayaw nila ng rejection. Ano yung mga reason? Okay, so una, bakit mo kailangan gawin to? Yun, dun muna tayo. Sa akin po, nagkaroon lang po ako ng desisyon, nag-decide lang po ako na ayoko nang maghirap habang buhay. Gusto ko na pong putulin yung kahirapan. Ngayon, kung feeling nyo hindi pa kayo nahihirapan sa buhay ngayon, kasi po kung kayo ay may trabaho, kung kayo ay mayroong konting negosyo, talagang hindi mo maramdaman yung hirap, kasi kumakain naman kayo 3 beses sa isang araw, nabibili nyo naman yung gusto nyo kahit papano. So hindi nyo maramdaman yung hirap, kaya hindi kayo nagkakaroon ng reason kung bakit nyo ba gagawin ang Live Good. Okay, ba't nyo ba kailangang pagdaanan yung hirap ng negosyong to, yung hirap ng rejection, yung kailangan magpag-aralan? Bakit ba kailangan pandaanan yan kung kumikita naman kayo, di ba? So para sa akin po, i-share ko lang sa inyo kung bakit mo kailangan mag-Live Good. Unang-una po, alamin mo muna ano ba yung mapapala mo sa Live Good kung sakali. Ano ba yung ibibigay ni Live Good? Ano ba yung opportunity o potential income na pwede mong makuha sa Live Good? So ako po, yun yung una kong inalam. So sa Live Good po, pwede kang kumita rito ng 100,000 hanggang 1,000,000. Hindi lang ho 1,000,000 ha, buwan-buwan. Ang pinag-usapan po dito, monthly income, residual income. Hindi lang ho basta 100,000, hanggang 1,000,000 po. At hindi lang ho basta 1,000,000. Okay? Walang limit po ang kita rito. At napatunayan na po yan ng maraming member. Pati ako, napatunayan ko na po yan. Kasi wala ho tinatawag na limit. Isang account lang pwedeng kumita ng 1,000,000, o 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 5,000,000, 5,000,000 piso buwan-buwan. So ganun kalaki yung opportunity. So ngayon, tingnan mo mabuti, bakit mo kailangan mag-Live Good kung kumikita ka naman sa trabaho mo, kumikita ka naman sa negosyo mo, nabubuhay naman kayo? Sa akin po kasi, yung laki ng opportunity na pwedeng kitain sa Live Good ay kayang bumili ng pangarap. Unlike po doon sa nakakain kayo 3 beses sa isang araw, nabili mo yung mga pangangailangan sa bahay, napapag-aral mo yung anak mo. So wala ho dyan yung pangarap. Yan po ay lahat po yan ay mga pangangailangan lamang. Yan po ay mga needs lamang. Habang malakas ka, kaya mong kitain yan. Ang pag-usapan po natin, paano pag nag-retire ka na, yung pag dumating yung time na 60 ka na,
Pagdating ng 60 mo, wala ka ng lakas, mandatory retirement. Pagdating sa employment, wala ka ng trabaho, wala ka na ring income. So ngayon, yung mga 40 years na pamamasukan mo o pagninegosyo mo dyan, ang napala mo dyan ay nakakain kayo 3 beses ang araw, napag-aral mo anak mo, nakabili ka ng pangailangan. Pero ang tanong, buhay ka pa pagdating mo ng 60, saka kukuha ng pera. Okay? Saka kukuha ng pera, 60 ka, buhay ka pa eh. Pero hindi ka na ganun ka-efficient, kaya hindi ka na tinatanggap sa trabaho. Marami nang mas bata, kaya nga mandatory retirement ang 60. Lalo na pag mahina-hina ka na ng konti, ano pa pwede mong gawin? Mahirapan ka na rin sa mga negosyo. Diba? Marami ka nang hindi magagawa eh pagka may edad ka na. Paano ka ngayon kakain? Paano ka mabubuhay? Yun yung inaalala ko. So wag ka nang mag-isip kung ano yung future mo. Wag ka nang manghula kung ano yung future mo pag walang pera. Ano yung buhay ng mga walang pera nung tumanda. Wag ka nang mag-isip. Tumingin ka na lang doon sa paligid mo. Wag ka na rin lumayo. Tumingin ka sa kamag-anak mo. Sigurado ko lahat tayo, meron tayong mga kamag-anak na 60 pataas na. So mga matatanda na. So tingnan mo yung buhay nila. Pag-aralan mo kung ano yung buhay ng mga 60 pataas. Tingnan mo kung gusto mo yung buhay nila. Ngayon, kung ayaw mo yung buhay nila, karaniwan kasi sa mga ganyan na 60 pataas, walang pera, walang trabaho, walang ipon, walang pundar. Karaniwan po yan, bagsak po niya, nagtatricycle, nagpe-pedicab, nagtatrabaho sa barangay. Yung iba naman may sakit na, hindi na kaya, nasa bahay na lang. Tapos nanghihingi ng pera sa mga anak, nanghihiram sa mga kapatid, nagmumukha silang kawawa. So kahit matanda na sila, kahit na malakas pa sila, pero wala na silang kakayahang kumita, dahil wala na tatanggap na trabaho, hindi naman sila sanay magnegosyo. Ang nangyayari, nanghihingi ng pera sa mga anak, nanghihingi ng pera sa kapatid. So nagmumukha silang kawawa. Imaginein mo, ang ganda ng trabaho mo nung kabataan mo. Pagdating mo ng 60, wala ka ng trabaho, mukha ka ng kawawa. Bali wala lahat ng mga title mo nung ikaw ay nagtatrabaho. Lahat ng title mo, iiwanan mo yan. Kasi yung kumpanya na pinagtatrabahuan mo, hindi naman sa'yo yan. Swelduhan ka lang dyan. Hindi ikaw ang may-ari yan. Kaya pag nag-retire ka, wala ka nang makukuha dyan. Isang lump sum pay lang yan. Yung lump sum pay mo na yan, magpaparty-partihan lang yan ng mga anak mo. O kung ininegosyo mo yan, wala kang alam sa negosyo, malulugi lang yan. O itatabi mo, matutunaw lang yan. Kaya karamihan po na nag-retire, kahit na meron silang retirement fee or retirement pay, wala rin hirap din po sa buhay. Isang taon, 2 taon, 3 taon, ubos din po yan. So ngayon, kung ganun ang gusto mong buhay, wag ka na mag-live good. Tuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon. Ganun lang po yun. So bakit marami nagli-live good? Kasi ganito po ang mindset namin, kaya kami nagli-live good. Hindi naman amin tong kumpanya na to, pero binigyan kami ng chance na kumita ng malaki. Pag kumita ka ng malaki, extraordinary na income na hindi mo pwedeng kitain, hindi mo kayang kitain sa employment. Yung kikitain mo sa employment ng 40 years, kaya mong kitain dito ng 1 to 5 years lamang. So, imaginein mo yung mapupundar mo. Makakapagpundar ka ng mga properties. Pwede kang magpatayo ng apartment, pwede kang bumili ng farm, pwede kang bumili ng resort, pwede kang bumili ng stocks. So pwede kang mag-invest sa mutual fund o sa Pag-ibig MP2. Okay? Pwede kang mag-invest, pwede kang mag-negosyo, pwede kang mag-put up ng passive income. So marami kang magagawa sa kikitain mo sa live good. Maraming magagawa yung pera na pwede mong kitain sa live good. Para matupad mo yung goal mo na wag magmukhang kawawa pagtanda.
Okay, so yun yung reason kung bakit kailangan mo mag-live good. Yung wag kang magmukhang kawawa pag tumanda ka. Kasi wag mong tingnan yung present. Yung present mo, pag tinignan mo yung present mo, wala eh, komportable ka eh, kumikita ka naman, nakakakain kayo, may trabaho ka, komportable ka eh, kaya nga hindi ka nagsisikap, hindi mo nga binibigyan ng pansin yung live good eh, dahil feeling mo okay lang kahit hindi kumita dyan. Kaya minsan, di ba, ang tapang-tapang mo pa, hey, ang live good na yan, hindi naman ako kumita dyan. So pag nagsimula ka ng magalit, eh hindi mo na talaga tatrabahuin to, hindi mo na aaralin, kahit na alam mong ikaw ang may kasalanan kung ba't hindi ka kumita, gagalit-galitan ka ngayon. So pag nagalit-galitan ka, wala na, hindi mo na i-workout to kasi nagalit ka na eh. Siyempre yung pride ba, may ego ka eh, ba't ko i-workout yan eh, nagalit na ako dyan eh, tampo na ako, parang ganon, tampo na ako, yoko na, ayaw na, hindi na kita bati, parang ganon. Ayaw ka na kay live good yan. Pero hindi nyo nakikita, kailangan mo ang live good. Kailangan mo ang live good kasi kailangan mong makuha yung pangarap mo na makapag-invest ng mga property para hindi ka na maghihirap pagtanda. So, ibig sabihin, itong journey na to, kung ikaw ay nasa 30, from 30 to 60, meron ka pang 30 years para paghandaan yung pagpupundar. Kung uubusin mo yan sa ginagawa mo, malalaman mo naman kung may pupuntahan yan eh. Kung 10 years ka na sa employment tapos wala ka pa rin napupundar na property, na passive income, so pag inulit mo yan ng another 30 years, so zero pa din, wala ka pa rin pundar kasi wala kang binago doon sa ginagawa mo, inulit mo lang. So kung 5 years ka na dyan, wala pa rin nangyayari sa'yo, uulitin mo na naman ng another 5 years, so di 10 years na. Tapos uulitin mo na naman ng another 10 years, di 20 years na. Hanggang maubos mo yung 40 years lifespan career mo, you end up broke, you end up nothing. Wala ka ipon, wala ka pundar, mangyayari sa'yo yung sinasabi ko kanina na magmumukha kang kawawa. Wala kang pera, wala kang ipon, wala kang pundar, wala kang trabaho, tapos manghihingi ka sa mga anak, manghihingi ka sa kapatid, magmumukha kang kawawa. So ngayon, kung yun ang gusto mong buhay, ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mo na hindi ka binigyan ng resulta. Ituloy mo lang. Pero kung ikaw pagod ka na, ayaw mo ng ganyang buhay, pagtanda, do mag-live good ka. Kasi sa live good, may potential kang kumita ng milyon o daan libo. Unti-unti makukuha mo yung mga pangarap mo. Para ma-secured mo na yung ma-secure mo na yung future mo. Kasi kaya naman kami nagli-live good, guys. Gusto namin i-secure yung future namin. Kahit hindi lang puro sa anak. Kasi ang anak mo magkakaroon ng sariling pamilya yan eh. Ikaw, personal, yung sarili mo. Huwag yung puro anak. Pag-aaralin mo yung anak, puro anak iniisip mo eh. Pag nagpamilya na yan, ikaw tsaka yung asawa mo, kayo lang dalawa matitira. Huwag mo mukha kayong kawawa pag wala kayong pera, pag wala kayong pundar. So huwag yung puro anak. Isipin nyo rin yung goal nyo, yung future. Ano yung retirement nyo? Pag nag-retire kayo, may pera ba kayo? May ipon ba kayo? May pundar ba kayo? So yun ang dapat paghandaan mo. Hindi puro anak, hindi puro future ng anak. Dapat yung future nyo. Okay, so ngayon, yun yung dahilan kung bakit marami nagli-live good. Pansinin mo, ang daming matatanda sa live good. Kasi na-realize nila, ngayon pa lang nila nare-realize na wala talaga nangyari doon sa pamamasukan nila o kung ano man yung mga racket-racket nila before. Dahil nga, paano ka makakapagpundar kung ang kinikita mo sa trabaho 20,000 lamang o 30,000? Hindi ka makakapagpundar niyan. Kung meron ka namang racket na sideline, di ba? Karamihan ng mga yung mga nagtatrabaho may sideline pa yan eh. Pero magkano lang din naman ang kinikita nila sa sideline nila? 5,000 per month, 10,000 per month additional income. Hindi pa rin kayang bumili ng property. So para madali mong malaman kung talagang may pupuntahan o makakapagpundar ka o mabibili mo yung pangarap mo, computein mo. Computein mo lang, madali lang pong computein yan.
So ngayon, compute mo lahat ng pangarap mo. Magkano halaga ng property na gusto mo? Halimbawa, wag na natin pag-usapan yung bahay kung ikaw ay may bahay na. Kasi hindi naman kumikita yung bahay mo eh. Ang pag-usapan natin, magkano yung anong property yung gusto mo? Para pagtanda mo, meron kang income na pumapasok. Computein mo kasi. Computein mo, halimbawa apartment. Gusto mo magkaroon ng apartment na 10 pinto, 10 unit na apartment na 5,000 per unit. Okay? Meron kang 50,000 buwan-buwan na passive income pagka nakapagpundar ka. So siguro sa 50,000 okay na yan, yung lifestyle na yan. Okay na yung lifestyle mo na yan sa 50,000. Pag nag-retire ka, kaya ka ng buhayin ng 50,000. At kaya mo pang magbigay sa mga anak. So ngayon, saan mo kukunin yung pampatayo ng 10 unit na apartment? Eh ang 10 unit na apartment, pinakamura na po yung 12 million. Pinakamura na po yung 12 million sa 10 unit na apartment na tagpa 5,000. Ngayon, compute mo yung 12 million, i-divide mo yan sa sahod mo. Ilang years ka magtatrabaho. Kung magkano na sa save mo per month halimbawa nakakapag-save ka ng 5,000, o i-divide mo yung i-divide mo sa 5,000 pesos, o yung 5,000, i-divide mo sa 5,000 pesos yung 12 million. Tingnan mo kung ilang months mo kayang maipon ang 12 million sa 5,000 na nasa-save mo. O gawin mo ng 10,000. Computein mo guys. Sige, kuha po kayo ng calculator. 12 million divided by 10,000 pesos. Assuming nakakapag-save ka ng 10,000 ha. Ilang months o ilang years mo yan kailangan bunuin para maitayo mo yung pangarap mong apartment na magbibigay ng passive income sa'yo para hindi ka na nanghihingi pagtanda. Diba? Ngayon, pag nakita mo na imposible na makuha mo yung pangarap mo, pag nakita mong imposible, doon ka na mag-isip na bakit mo itutuloy yung ginagawa mo kung alam mo namang wala palang magandang end result. Mauubos lang yung panahon mo. Pagdating mo ng 60 years old, wala ka rin palang mapupundar dyan. Baguhin mo yung plano. Baguhin mo na yung plano kasi pagka hindi mo nakuha yung goal mo, hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon at para baguhin yung plano. Hindi pwedeng later ka na magko-compute tapos later mo na marirealize. Hindi pwede yun. Sa panahon ngayon kailangan advance ka. Ngayon pa lang iniisip mo na ano yung mangyayari 10 years from now, 20 years from now, 40 years from now. Ano yung mangyayari sa akin pag ito lang ang kinikita ko, ito lang ang savings ko. Ano mangyayari sa akin? Okay? Tanggalin niyo na po sa option yung anak. Natutulungan ka ng anak. Tandaan mo, naging anak ka rin. Ikaw nga bilang anak, hindi mo nga natupad yung pangarap ng tatay mo na tulungan siya. Ngayon, anak mo, aasa ka. Paano kung yung anak mo, pareho mo lang din na mamasukan, na hindi rin nakuha yung pangarap? Ganon din siya. Di salin-salin lahi na tayong umaasa sa anak. Puro tayong asa sa anak, salin-salin lahi. Yung tatay mo, umasa sa anak. Yung lolo mo, umasa sa anak. Yung tatay mo, umasa sa anak, umasa sa'yo. Tapos ikaw, aasa ka rin sa anak mo. Wala nga nangyayari. Paano pag nabigo ka sa anak? Kung ang tinatahak ng anak mo pareho lang ng tinahak mo, di pareho lang kayo ng resulta, pareho lang kayong wala. Kaya nga guys, nung naisip ko yan, yung pagtitinda ng nanay ko, sinundan ko yan. Kasi mula maliit pa lang po ako, elementary pa lang po ako, nagtitinda na po nanay ko. Banana Q, kamote Q, ako naglalako sa palengke, prutas. Buong buhay po niya hanggang sa namatay po siya, nagtitinda po siya. Yun po yung sinundan kong yapak. Pero wala akong napundar yung nanay ko. Kasi magkano lang kinikita sa palengke, magkano lang kinikita sa pagtitinda ng mga merienda.
So yun yung sinundan ko eh. Pero na-realize ko, kung itutuloy ko yung pagtitinda, tatanda ako na nagtitinda na wala rin napupundar at magmumukhang kawawa pag mahina na. Kaya ang ginawa ko guys, naghanap ako ng mga opportunity. Kaya nung nakita ko ang Live Good, pwede kumita ng malaki, talagang sinabi ko sa sarili ko na pag-aaralan ko to, kakaririn ko to, kasi may tsansa na mabago ang buhay ko. Ayoko nang gawin yung buhay na ginawa nung nanay ko na hanggang pagtanda niya nagtitinda, kawawa po ako. Kaya sabi ko, ayoko na magtinda habang buhay. So ganun lang yung kasimple guys. Ganun lang kasimple yung guys. Kung talagang gusto mo talagang pag-aralan yung sarili mo, tingnan mo yung ano yung pwede mangyari sa'yo in the future pag hindi ka nangarap. Pag hindi mo nakuha yung mga pangarap mo, ano yung consequence? Dapat iniisip mo rin yung ano consequence. Yun yung magtutulak sa'yo kung ba't kailangan mo baguhin ang buhay mo. Ano mga consequences pag wala kang pundar, wala kang ipon, wala kang pera? Ano yung consequences niyan pag tumanda ka ng walang pera? Dapat yun ang iniisip mo. Dapat mas matimbang yung consequences. Okay? Para hindi mo piliin na harapin yung mga consequences na yan. Iwasan mo na yung mga consequences na yan kung hindi mo kaya. Kaya gaya ng sinabi ko kanina guys, kung kaya mo yung buhay na walang pera pag tumanda, kung carry mo na manghingi ng pera sa kapatid at mga anak, kung carry mo naman yan, wala tayong problema. Tuloy mo lang kung ano ginagawa mo. Huwag ka sumali sa Live Good. I-bash mo lang i-bash sa Live Good. Okay? Pero yung mga seryoso sa Live Good at kumita ng pera, bandang huli, maniwala ka sa akin, pag nabago ang buhay ng mga yan, may inggit ka lang. Po, may inggit ka. Bakit? Pagka nakita-kita kayo, ikaw hirap sa buhay, sila maganda ang buhay, pare-paras na kayo matanda eh. Ikaw namumblema sa maintenance mo, tapos yung isang nag-Live Good, meron 2 nurse, diba? Ang kinakain puro organic pa kasi maraming pera. Tapos natutulungan niya pa yung mga anak niya, at yung mga anak niya linggo-linggo nasa bahay niya. Kasi bakit? Marami siyang pera eh. Pwede niya nga itabi-tabi yung anak niya, bilan niya ng bahay, itabi-tabi tayo. Unlike doon sa isang matanda na hindi nag-Live Good, kabats mo rin naman, kabats mo na hindi nag-Live Good, wala, nag-iisa sa bahay, ang mga anak hiwa-hiwalay, hindi rin dinadalaw. Bakit? Hirap sa buhay. Alam mo naman ang buhay ngayon. Pag si lolo, si lola, maraming pera, ang mga anak at apo laging nandyan linggo-linggo. Yung happiness ba ng isang lolo at lola o isang magulang, yung happiness niya, na-enjoy niya yung buhay niya hanggang sa tumanda siya kasi may pera siya. Sabi nga nila, money can't buy happiness, di ba? Pero pag marami kang pera, marami kang gawin para maging masaya. Yun lagi yung iisipin guys. So hindi na ho tayo dapat magpakahipokrito. Totoo, hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, pero ang pera ay makakapagbigay ng kaligayahan sa'yo pag ginamit mo sa tama. Gamitin mo sa pagtulong sa mga kapatid, sa mga anak, sa mga apo. Ano return yan? Yung pagmamahal o yung presence nila laging nandyan. Dahil nandyan ka, may pera ka, andyan yung presence nila, laging nasa iyo, nakadikit sa iyo. Tapos masaya ka dahil natutulungan mo yung mga anak mo, mga apo mo. Kahit matanda ka na, wala ka ng trabaho, nakakapag-provide ka pa rin sa kanila. So yun yung happiness na yung happiness na nabibigay ng puso mo. Hanggang sa kamatayan mo, naka-smile ka. Marami ka nagawa. At hindi lang ho basta pera ang binigay mo. Syempre, marami ka rin natulungan sa simbahan, sa mga kamag-anak na nangangailangan. So nakakagawa ka ng mabuti. Marami ka nagawang mabuti. Hindi lang basta pera. May kabutihan po dyan sa pera. Okay? Yung nagsasabing masama ang pera,
depende po yan sa paggamit. Parang baril lang po yan. Ang baril po, masama po yan pag ginamit mo sa kasamaan, pero mabuti yan pagka dinipensahan mo ang mga masasama. So ganun lang po yan. Kaya wag po tayong mag-isip na hindi natin kailangan ng live good, hindi natin kailangan ng pera, hindi mo kailangan magpundar. Kontento na ako, kumakain ako 3 beses ang araw, napapag-aral ko anak ko. Ang tingnan mo guys, yung future. Ano yung pwede mong maging buhay pagdating mo ng 60 pataas? Ano yung buhay mo pag wala kang pundar? At ano ang buhay mo pag marami kang pundar? So ngayon pa lang, pag-isipan mo mabuti guys. Magli-live good ka ba? Siseryosohin mo ba to? Mahirap. So piliin mo lang anong hirap ang gusto mo. Ang paghirapan ng live good na madali namang pag-aralan, ang hirap sa live good ay nakakasanayan, ang hirap sa live good ay napag-aaralan, kaya habang tumatagal yung mahirap nagiging madali. O yung maghirap ka habang buhay, kahit paulit-ulit mong maranasan, hindi mahirap pa rin. Kahit sabihin mong hindi nakakasanayan ng hirap guys, yung hirap sa buhay yung hirap sa buhay hindi mo makakasanayan. Paano mo makakasanayan yung hirap sa buhay? Yung tuwing may magkakasakit, mangungutang ka. Tuwing sinisingil ka, problemado ka. Tuwing magbabayad ka ng bills, lagi ka naghahabol ng deadline. Pag may sakit, mangungutang ka. Tapos pag wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, pati pangkain mo, pati pang maintenance mo, hinihingi mo pa. Paano mo masasabing nagiging madali yan pagka habang tumatagal? Habang tumatagal po yan, lalo nagiging mahirap po yan. Pero sa live good po, yung mahirap dito habang tumatagal dumadali. Kasi habang kumikita ka na, kahit maliit lang yan, tapos natututo ka, dumadali po yung hirap. Kaya yung nahihirapan sa live good, tandaan nyo po, temporary lang po yan. Hindi ko alam. Ang hindi mo alam ngayon, pwedeng bukas alam mo na. Kasi po, napag-aaralan. Hindi ko kabisado. By repetition po, nakakabisado mo yan. Hindi ako sanay. Pag ikaw, lagi ka nasa live good, nasa environment ka ng live good, nakakasanayan po yan. Yun po yung mindset po dyan. Ang hirap sa live good ay temporary, pero ang hirap ng buhay, habang buhay po yung mahirap. So mamili ka lang anong gusto mong hirap. Mahirapan sa live good o mahirapan ang buhay mo habang buhay. So mag-decide ka, magdesisyon ka, ano gusto mong gawin. Gusto mo bang ubusin yung 40 years mo na pagtatrabaho, o kung ano man yung ginagawa mo na wala ka naman napupundar? Gusto mo bang tapusin yung buhay mo dyan? Nakita mo na kung anong ending mo dyan? Tutuloy mo pa? O gusto mo mag-live good? Pag nag-live good ka at napag-aralan mo at kumita ka, nakapagpundar ka, masasabi mo sa sarili mong secured na ang buhay ko in the future. Kahit mag-early retirement ka, pwede na. Kasi nakapagpundar ka na ng mga properties na nag-generate ng passive income. Ako guys, hindi ko naman sinasabing nakuha ko na lahat, pero kahit papano guys, sa awa ng Diyos, sa live good, 100% po ng mga napundar ko ay galing po sa live good. Kasi po nung nag-live good po ako, wala na po akong hanap buhay. Hininto ko na po yung water business ko. Yung french fries ko, unang nawala yun eh. Tapos yung water, nag-water ako eh. Delivery ako ng water. Wala na po yun. Nung nag-live good po ako, stop po lahat yan. Wala po akong income. Totally walang income. Paano kami mabubuhay? Mayroon pa akong binabayarang utang that time. Diba? Ang hirap. 18,000 yung binabayaran ko. Paano ko babayad? 9,000. Kasi yung isang 9,000 pambayad yun ng water machine eh. So 9,000 lang po talaga yung pinaka-responsibility ko. Kaya ako nag-put up ng water business eh. Kinuha kong hulugan yung machine. Pero hindi ako tumagal dahil ang hirap ng competition dito sa amin. Napakarami pong nagtitinda ng tubig. Kaya nung nag-live good po ako, 100% po, stop yung tubig. Walang pasok ng pera.
Anong ginawa ko? Sineryoso ko lang po yung negosyo to. Sineryoso ko hanggang sa kumita ako. Kasi pag hindi ko to ginawa, pag hindi ako nag-decide na mag-live good, wala tutuloy ko yung pagtitinda ko. Gaya ng sinabi ko kanina, habang buhay po ako magtitinda nang walang napupundar kahit isa. Pag alam mo na kung ano yung future mo sa ginagawa mo, ba't mo pa itutuloy? Ganun lang naman ang mindset dyan, guys. Sabi ng iba, paano pag yumaman na lahat? Hindi pwedeng yumaman na lahat. Bakit? Alam mo bakit? Kasi kagaya ng mindset mo, hindi talaga yayaman yan. Yung mindset mo na ayoko, hindi naman talaga yayaman lahat ng tao. Normal lang yun, hindi lahat ng tao mayaman. O kung ganun ang mindset mo, isa ka sa magiging mahirap. Kaya huwag ka mag-alala, hindi yayaman lahat ng tao kasi maraming kagaya mong mindset. Huwag kang magagalit ha, pero totoo, ang daming ganyan ng mindset. Hindi madadala sa langit ang pera, mahirap yan, hindi makakarating sa langit ang mga mayayaman. Yan yung mga mindset. Kaya huwag kang mag-alala, hindi lahat yayaman. Ang yayaman lamang yung merong mindset na sinabi ko sa inyo kanina. Yung mindset na dapat hindi ka tumandang mahirap, kaya dapat magpayaman ka. Yung mindset na marami kang gustong tulungan, kailangan yumaman ka. Yan yung mindset. Hindi yung mindset na ayaw yumaman kasi masama ang pera, ayaw yumaman kasi hindi naman lahat ng tao pwedeng yumaman. Yan yung mga mindset ng mga hindi yumayaman. So, sa madaling salita, lahat ng tao na nabubuhay, kung ano yung buhay niya ngayon, yun yung mindset niya. Kasi kung ano yung mindset mo, yun yung dikta ng katawan mo Pag ang mindset mo ganyan, hindi ka kikilos, hindi ka mangangarap, makukontento ka. Tapos aasa ka sa swerte. Iasa mo lang yung buhay sa swerte na balang araw pag yumaman ako. Paano ka nga yayaman? Kahit sabihin mong balang araw, puro ka balang araw yayaman, wala ka namang ginagawang aksyon para yumaman. Ang inaasahan mo lang pagyaman ay tumaya sa loto, makapulot ng pera sa kalsada, makapag-asawa ng milyonaryo o bilyonaryo yung anak mo. Yun lang yata inaasahan mong balang araw. Kasi hoping ka na balang araw pag yumaman ako. Naririnig ko yan madalas sa mga kakilala ko. Balang araw pag yumaman ako. Paano ka nga yayaman? Wala ka namang sapat na basihan kung gaano ka posible yung sinasabi mong balang araw yayaman ka. Gaano ka posible yun? Wala ka namang ginagawang aksyon. At yung tinatahak mong landas hindi naman papunta sa pangarap mo. Para mong sinabing parang ganito lang po yan. Naglalakad ka papuntang naglalakad ka papuntang south, pero ang pangarap mo makarating ng Baguio, makarating sa tuktok ng Baguio, pero naglalakad ka sa direksyon papuntang south. So malabo mong mapuntahan yung tuktok ng Baguio kung ang lakad mo, direksyon ng lakad mo ay papuntang south. Nasa north po, nasa north ang tuktok ng Baguio, nasa north ang Baguio. Parang ganun yung ginagawa mo ngayon. Balang araw yayaman ako, pero yung ginagawa mo hindi tugma doon sa mga pangarap mo. Yung ginagawa mo hindi naka-align doon sa gusto mong puntahan. So ganun po yun. Marami pong ganyang tao na ang direksyon na gustong puntahan, ang gusto nilang marating ay ganire, pero ang direksyon ng galaw nila ay salungat sa gusto nilang marating. Ngayon, kung itutuloy mo yung ginagawa mo dyan sa employment o dyan sa traditional business mo na matagal mo nang ginagawa, wala ka pa rin napupundar, so huwag magagalit yung mga employee sa ibang bansa Ibang usapan po kasi yung nasa ibang bansa. Yung iba po dyan talagang malaki kumita. At nung mga nasa Pilipinas naman sa gobyerno, yan malaki rin kumita yan, yung mga empleyado ng gobyerno. Alam nyo na, di ba? Kung bakit? So hindi ho lahat pinapalad. Hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang trabaho sa abroad. Hindi lahat pinapalad na magkaroon ng magandang posisyon sa gobyerno o sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi lahat pinapalad. Pero ikaw,
ilang porsyento tayo, ang dami natin. Saan tayo pupunta? Employment, traditional business, o live good? So kung wala kang puwang dyan, parang ako po, wala po akong puwang sa negosyo kasi wala naman akong malaking kapital eh. Wala akong puwang sa employment kasi wala naman akong pinag-aralan eh. High school graduate lang po ako eh. Wala akong magandang kalalagyan. Actually, kahit may maganda kang trabaho, kahit may maganda kang pinag-aralan, ang hirap na rin kunin ng pangarap. Kung ikaw ay mamamasukan lang, wala rin naman pupuntahan eh. Kung nasa Pilipinas ka, wala rin eh. Wala. Kaya ang tao ngayon nabubuhay na lang tayo sa ano, yung okay lang makakain 3 beses ang araw. Doon na lang tayo nakukontento. Pero guys, tandaan nyo, ano yung ending mo pagka hindi mo nakuha pangarap mo? Ano yung ending ng buhay mo? Gusto mo ba yan? Yung naghihirap, nanghihingi sa kapatid, nanghihingi sa anak? Kung ayaw mo yan guys, may live good. Kaya nga maraming opportunity, tingin-tingin ka lang eh. Itong live good na to, dumating sa akin to 2023 February 10. Alam mo, nung pinakita sa akin tong live good, ang feeling ko nun, ito yung sagot sa mga dasal ko. Kasi nagdarasal po ako na sana wag po akong tumandang mahirap. Sana bigyan niyo ako ng opportunity na pwedeng mabago ang buhay ko. Kaya nung nakita ko ang live good, masasabi kong ito na yung opportunity na binigay ng Diyos. Kaya ginrab ko na. So ngayon, ang live good po ay kasangkapan lang po ito. Ang live good ay kasangkapan ng Diyos para sa mga taong gusto niyang baguhin ang buhay. At sino yung mga tao na yun? Yung mga tao na makikita yung beauty o ma-appreciate ang live good. Yung mga tao na aaralin ng live good. Yung mga tao na magsusumikap kay live good. Yung mga tao na magseseryoso kay live good. Yun po yung pagkakalooban ng magandang buhay ng opportunity na to. So ang Diyos, nagbibigay din po yan ng pagkakataon. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para mabago ang buhay ng bawat Pilipino, bawat tao. Actually, international po tayo. Buong mundo po may live good. Gusto ng Diyos baguhin ang buhay ng isang tao na wala siyang kakayanan baguhin sa employment, wala siyang kakayahan baguhin ang buhay sa negosyo. Kaya binigay niya ang live good para sa mga taong walang kakayahan. Okay, so nasa sayo na lang kung paano mo titignan itong regalo na to. Kung ang regalo ng Diyos na live good ay titingnan mo bilang isang ginto o titingnan mo lang bilang isang tanso. Ako po, tinignan ko ang negosyo to bilang isang ginto, mina ng ginto. Kaya ganun po ako kaseryoso. Ngayon, kung hindi nyo nakikita, marami kami nagmimina ng ginto dito. Baka napag-iiwanan ka na. At baka feeling mo okay lang sa'yo na hindi kumikita kasi kumakain ka 3 beses ang araw. Baka feeling mo okay lang. Tandaan mo lahat ng mga sinabi ko kanina. Anong buhay meron kapag tanda mo? At anong buhay meron yung mga yumaman sa live good? Ikumpara mo yung buhay mo. Yung isa, gipit na gipit, walang pera, nanghihingi sa mga anak, nanghihingi sa mga kapatid, nanlilimos ng attention kasi walang pera. Yung isa naman na yumaman sa live good, maraming properties, may nurse, maraming pera. So, mamili ka saan mo gusto. Doon sa maraming pera, pagtanda, o doon sa nanlilimos, pagtanda. So, yun lang. Maraming salamat. And God bless sa inyo lahat. Sana po lahat tayo umasenso sa live good. Bye-bye.